alik sa Ginoo. So kung dili pa bitaw ka save, pag wala ka pa relationship sa Ginoo, kinahanglan buhaton na nimo na karon. Ayaw langaya. Ayaw i-delay, ayaw unya-unya, ayaw ug sulti sunod bulan, sunod tuig na lang pastor. Ngano man kay napasiw kay ginahigugma nga sala sa imong kinabuhi. No, it's time now to repent. It's time now to seek the Lord, your Savior, and it's time to receive Jesus Christ. Kay basig baabtan ka sa oras. Base na kanang imong ginahuna-huna nga sunod tuig dili na siya sunod tuig basig karon ng tuiga mahitabo. Either karong tuiga mobalik ang Ginoo or either karong tuiga basig kwaon ka sa Ginoo. Kinahanglan mag-andam permanente. Amen. Igsoon, dili aksidente nga naa ka diri karon sa simbahan. Ang Ginoo ang nagdala sa imo diri. So kung naa ka diri karon, ihatag yun ang imuhang full attention sa iyahang pulong. Paminawag yun aron nga mahimo nga kaning dili kawang mahimong mapuslanon ang imuhang pagsimba karong buntag. So this morning, thank you Brother Jong and Ma'am Ana. Blessing kayo ning duha sa atong simbahan. Ang ilang kinabuhi nag-serve as example sa uban nga mga Kristohanon. Their life is not perfect, their marriage is not perfect, maigsoon, but ang ilang faithfulness naghatag og pananglitan sa uban nga mga Kristohanon. So nindot ang ilang mga tingog pud, no? Wapo man din tingog si Mama na, pwede man din ipasuluhon pud no? Ay solo? Ay na, so amen. So oo, so ang ilahang duet nindot, no? Brother Jong, nindot jud kayo. Dili gyud na kanang atik-atik lang akong istorya, tinuod gyud na, no? So blessing kayo. Pag-ingon ako ba nga, dili na atik-atik lang akong sulti siya, tinuod yun na. Ana siya, Tirobio. Okay. Sige, so, atik. Di, tinuod yun na siya kung pag musulti ko na, tinuod yun na. Di ba? Gwapang tingog, di ba? Okay, sige. Abi, nindot mo yung tingog eh. Abi yung mga igsoon, kanang itong nako di sa taas, makita man tabutanan. Makita na mo tanan. So, bisag daghan mo dira, na ako diri sa taas, makita ta mo dira, no? But anyway, ganahan ko magtanong ginana. Ganahan ko mga igala makita nga kamo, gasimba mo nga malipayon sa Ginoo. Ingana naman dapat ang ato ang spirit na tumigala when we come to the house of God. Because the Bible says, mga igala, let us be glad in the Lord. Magmalipayon ta. Di ba? Kaya ka na may lang gusto sa Ginoo because ang kaning kalipay nato sa Ginoo mao ni mag-ayo sa ato. Kung sa mga ginabati nato mga igala sa atong kinabuhi tungod sa mga problema mga igsoon, ang kalipay sa Dios ang sekreto aron maayo ka. Amen. So, it's good to see Ate Ruby nga nag-smile, malipayon siya karon mga igala. Of course, last Sunday wala na to siya kaya nag-doubt siya mga igsoon, but salamat sa Dios sa grasya nga iyang gihatag ug karon nakasimba siya. Amen. Tarong buntag na ako'y hangyo sa itong tanan, paliugta sa pagtindog. O di na nato ni dugayon, kaya nagtuo ko, excited na mo, maminaw, makadungog sa pulong sa Diyos. Psalms chapter number 43, magbasa ta beginning in verse number 3 down to verse number 5. Okay? Basahon nato ni mga higala. Basahon nato na sa English, basahon na ako sa Bisaya. Okay? Aron na masabtan sa kadaghanan. Unsa ang ginaingon diri sa mag-aawit. Psalm chapter 43, beginning in verse number 3, na mo, say amen. Ang pulong sa Diyos, nagaingon diri sa ato, O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Verse 4, Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Verse 5, Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God. For I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Balik ko na ito basa, pero karon basahon ako sa Bisaya mga igsoon. Versikulo 3, nagingon ang pulong sa Diyos, O ipagawas ang imong kahayag o ang imong kamatuoran. Tuguti sila nga mutultol kanako. Tuguti sila nga mudala kanako ngadto sa imong balaang bungtod ug ngadto sa imong mga tabernakulo. Unya ako moadto sa halaran sa Dios.
ngadto sa Dios nga akong hilabihang kalipay. Oo, nganha sa Alpa, ako modayeg kanimo, o Dios, nga akong Dios. Versikulo 5. Ngano nga ikaw nagsubo, o akong kalag? O ngano nga ikaw nasamok sulod kanako? Laom sa Dios. Kay ako modayeg pa kaniya. Kinsa mao ang kabaskog sa akong panagway og akong Dios. Magampo kita ang Dios, magpanalangin mga igsoon sa iyang pulong, amahan na mo nga langit noon. We praise you and thank you. And we praise you for who you are. Thank you so much for being faithful and good. Thank you so much for being merciful and gracious. Thank you for being compassionate. Thank you for your great love toward us. Thank you for giving us this privilege to worship you in spirit and in truth. Salamat, Amahan, sa mga kapatiran ko na nandito, kasabay Ginoo sa mga bisita namo nga nagsimba karong buntag. Amahan, among itugyan sa imo ang mensahe karong buntag o ang oras na kami Ginoo maminaw sa imong pulong. Please Lord, speak to each one of us. Tungod Ginoo ang matag-usa namo. Nasayod ka Lord na may mga tagsa-tagsa nga ginaatubang sa kinabuhi. Kinahanglan kayo namo ang imong pulong nga mao'y pagkaon sa mong kalag. Nga mudasig namo, nga mulig-on sa amo ang pagtuo. Amahan, gamita ang imong pulong aron hayagan ang among kinabuhi. Aron muuli mi Ginoo nga busog ug tagbaw gid mi sa imuhang kaayo Ginoo nga gipakita sa amo karon. Mga ikugtabang sa ako ang pag-deliver sa mensahe, I ask Lord for wisdom. Amahan, tabangi kami Ginoo ug among isalig ug itugyan ang tanan ug kami Ginoo mag-asa sa tanan sa imo nga ikaw lang Ginoo ang mabayaw karong orasa. Ug kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Magalingkod kamo mga igsoon. The message that we are going to talk about this morning is this: when your soul is down, let God lead you back. Okay? Kung down kaayo ka spiritually, kung down kaayo ang imuhang kalag nimo, tuguti nga ang Dios ang mo dala sa imuha balik sa iyahang presensya. Because in life mga higala, sa tinuod lang, isa lang magigikinahanglan nato sa atong kinabuhi aron kita makabangon ta sa mga pagsulay nato, ang Ginoo lang. Without him mga igsoon, we cannot rise. Without him, we cannot go on. Without him, we cannot survive. We cannot move forward in life kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesus, without me, ye can do nothing. Kasi siya ang sanga. Siya ang punuan. Amen? Siya ang punuan mga igala. Siya pud ang ugat. Pag matanggal na siya sa atong kinabuhi, wala na gyud tayo mabuhat. We become hopeless na sa buhay natin. Kaya nga yung iba mga igsoon, they feel hopeless. Kasi wala ang Panginoon sa puso nila. Wala ang Diyos sa buhay nila. Pag wala ang Panginoon sa buhay mo, talaga mga higala, mawad-an jud ka o paglaom sa imong kinabuhi. So ito ang ating mensahe ngayong umaga kasi alam ng Panginoon may iba dito sa atin na may ginaatubang sa buhay natin. Nga ikaw lang ang nahibalo. Nga wala kay balo ang uban, maybe ang imong, siguro ang imong silingan, ang imong relatives, or even ang imong mga kauban dili sa church, kundi ikaw lang ug ang Dios. And bakay, binigay ito ng Panginoon kasi alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. And diyan natin makikita na mahal tayo ng Panginoon. That's why I encourage you to not give up on God. No matter what circumstances you will face in life, don't give up on God. Don't give up trusting Him. Kasi andyan lang siya sa atin. Malapit lang siya. Ang problem lang is tayo. Hindi natin siya ina-acknowledge. Kaya hindi natin feel na malapit siya sa buhay natin. Hindi ba? So mga higala, usahay sa atong kinabuhi, bisag faithful ta. Kahit gaano tayo ka-faithful sa Panginoon, na-adjoy gihapoy panahon nga maluya ta. Admit or dili? Yes. Kami sa akong wife,
Pila na mi ka years nag-follow kay Lord Jesus Christ. Pila na mi ka tuig nag-serve sa Ginoo. And yet, naagyahapoy mga panahon nga maluya mi maygala. Because that is part of being a human being, mga higala. No? Mao na siya ang usa ka indication nga tao lang yun ta. We don't have the strength like God has. Ang Diyos dili mawadag kusog. Ang Diyos dili maluya. Kaya nga mga higala, kung tayo ay kanang manghihina na sa buhay natin or even sa puso natin, lalapit tayo sa Panginoon because God is our strength. Ang Diyos dili mahutdan og kusog, mga higala. In fact, the Bible says in the book of Proverbs that He is the strong tower. Muna, if you want to feel safe and secure in life, pupunta ka sa Panginoon. Huwag kang pupunta sa ibang bagay. Huwag kang pupunta sa ibang tao, mga higala. Your first person you should go is the Lord Jesus Christ. Kasi yan ang pinaka-importante sa buhay natin. Hindi, mga higala, dilibot ipasabot nga kita, gasigita og simba, gasigitag basag Bible, gasigitag pangalagad sa Ginoo, gasigitag ampo, dili na ta maluya. Dili ta masubo, dili ta ingon ma-discourage, ug dili nato ma-feel nga murag duol permanente ang Ginoo. May mga panahon talaga sa buhay natin na feel natin kahit nagsiserve tayo sa Panginoon, feel natin na parang malayo ang Panginoon sa atin. Dili ba? Kahit tayo ay palaging nagpipray, mga higala, feeling natin parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. But mga higala, I want you to know this, that is just our feelings. But the truth is, mga higala, nakikinig ang Panginoon sa atin. Hindi siya magsasawa sa pakikinig sa atin. Especially pag anak tayo ng Panginoon. That's why I encourage you, mga kapatid, na huwag titigil sa pag-pray. Because that's what you need in life. You want to be comforted? Pray. Mabigat ang puso mo? Kneel down and humble yourself and pray to God. Kana ang buhaton nimo. Kasi hindi lang ikaw ang tao dito sa mundo na may ginaatubang nga kanang problema. Lahat ng tao dito sa mundo may mga problema. Sabi nga nila, pag ang tao walang problema, may problema yan sa kanyang utak. Kasi lahat ng tao may problema. Siguro, makita na ito may gala, bisag ka ng mga buang na ay problema. Di ba? Kita mo ka ng buang galakaw-lakaw may gala, mo kalitlag ka ng kuan, maoy. Usa kay problema ni buangan ni. Di ba? So mga igalatin, tanan nga tao dito sa mundo may problema. In fact, the Bible says, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos in Job chapter 14, verse number 1. Ating basahin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ang sinasabi dito sa Job chapter 14, in verse number 1, man that is born of a woman is of few days and full of troubles. Ang kinanta nilang Brother John kanina is maikli lang, no? Ang buhay natin dito sa mundo. Kaya we should not waste time seeking God, serving Him, receiving Him in our hearts. Kasi maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. The Bible says, man that is born of a woman is of few days. And in our few days here on earth, we are also full of trouble. Puno taog mga problema. Kaya nga mga kapatid, pag natapos na itong isang problema natin, may darating na naman na bagong problema. And sometimes mga kapatid, sasabayan sila. Hindi pa natapos ang isang problema, may dumating na naman. Yan ang na-experience, yan ang na-face ni Job. Hindi pa natapos ang isang problema, may dumating na naman na another problem. Problem after problem. Ikson, kana ang dapat masabta nato sa buhay natin dito sa mundo. But thanks be to God, even though this world is full of trouble, makinig kayo. Even though ang mundo ay puno ng kasamaan at mga problema, nandyan ang Panginoon, siya gihapon ang nagpatigbabaw sa tanan. He is in control of every circumstances and situation. Kaya nga mga kapatid, pag may hinaharap ka na problem sa buhay mo, huwag ka agad ma-discourage. If you get discouraged, overcome your discouragement. Because God doesn't want you to get hurt and to get weak. Gusto ng Panginoon sa buhay mo na kahit may problema ka, kahit mabigat
ang pakiramdam mo, He wants you to be strong pa rin. Kasi nandyan siya. Mas malakas siya kaysa sa problema mo. Mas malakas siya kaysa sa mga pangangailangan mo. Kapatid, kung ano ang mga pangangailangan mo sa buhay mo, kaya yan ibigay ng ating Panginoon. Ganyan ka-faithful ang Diyos. But often, hindi yan nakikita sa maraming tao kasi wala sa Kanya ang kanilang pananampalataya. Nandoon sa ibang bagay. Often, doon na lang tayo nakatutok permanente sa money. We always think that money is the solution. But no, mga higala, mga kapatid, money is not always the solution to our problem. Higala, in every problem, God is the solution. Kaya nga itong psalmist, no? Dito sa ating binabasa, kanino siya tumatawag? Kang kinsa siya ning dangop? When he was down. Kasi ang sinasabi niya sa kanyang kaluluwa, why art thou cast down, O my soul? Iyang giistorya niyang kalag. Nganong na-down man ka? Nganong naluya man ka? Kalag! Why art thou disquieted within me? Ang sinasabi niya sa kanyang kaluluwa, hope thou in God. Amen? Dihakwaan yung paglaom sa Diyos. Kay pagdihanin mo kuhaan mo paglaom sa Diyos, may gala, dili jud ka makas down. Makabangon ka. Kaya may sabi ang salita ng Diyos, for the just man falleth 7 times, yet riseth up again. Kasi walang problema, may gala, na hindi kaya isosolve ng Panginoon. Walang problema sa buhay natin na hindi kaya dalhin ng Panginoon. Kaya kung ano ang mga problema mo dyan sa bahay mo, o dyan sa trabaho mo, o dyan sa neighbor mo, o mismo sa imong personal nga kinabuhi, kung may mga struggles ka man sa buhay mo, ibigay mo yan sa Panginoon kasi mas malakas ang Panginoon kaysa sa mga problema mo. So this morning, ibibigay ko sa inyo mga igsoon ang mga pipila ka mga punto karong buntag. Mo nino nga sa atong gibasa diri, ang psalmist nagbati gid siya og kaluyahon. Psalmist sa gani niya. Spiritual kayo ni, godly ni, pero naagyapoy panahon sa iyang kinabuhi nga siya mga higala nagbati siya og kaning discouragement. Pero ang nakaayo sa psalmist kay wala siya nagsalig sa iyang feelings. Instead, nangayo siya og nagampo siya kahayag og kamatuoran sa Ginoo nga maoy mo guide sa iya pabalik sa Panginoon. Kasi ito ang kailangan natin sa buhay. So ang lesson may galak, kung ato yung i-meditate ang kining Psalm chapter 43 sa ating binabasa, ang lesson gyud diri is this: when your heart is low, don't follow your feelings. Again, when your heart is low, kasi may mga panahon talaga na magda-down ang ating emotion. But when your heart is low, don't follow your feelings. Instead, follow God's light and truth. So let me give you a few things this morning, okay? Dalian lang natin ito. Number 1, let God's light lead you. Ang sabi sa Bible, Psalms 43 verse 3, "Oh, send out thy light." Yan ang sabi ng psalmist. "Oh, send out thy light." Sa Bisaya pa, ipadala ang imong kahayag. Amen? Ipadala ang imong kahayag. Ang unang prayer sa psalmist din kay dili, "Lord, remove my problems." No, he doesn't pray that prayer. Instead, ang iyang giampo, "Lord, send your light." Ipadala ang imong kahayag. Ang kahayag sa Ginoo dinhi nagpasabot direksyon sa Dios, wisdom and guidance sa Dios. So kung naata sa panahon sa kangit-ngit o discouragement, sometimes lisod jud biya kayo ang paghimog decision. Pero mga higala, unsa tong kinahanglan buhaton? Ang kinahanglan nato buhaton mga higala, we should go back to the Word of God. Kasi ang salita ng Panginoon, yan ang ating light. Kahayag na sa atong kinabuhi. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, Psalms 119 verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So kung wala
Kung walay kahayag sa pulong sa Diyos, what will happen? Dalita mailad sa atong emotions. And sometimes, when we listen to our emotions, we think, uy, tama ito. Tama itong sinasabi ng puso ko. Tama itong dinictate ng puso ko. Ay, tama itong advice ng puso ko. But we need to remember that the heart is deceitful and desperately wicked. We cannot trust our feelings, especially when we face problem. Never trust your feelings. Kinahanglan ka mubalik sa kahayag sa Diyos, and that is His Word. Sa panahon ang psalmist may down kayo siya, ang iyang giampo, Ginoo, ipadala ang imong kahayag. Amen? Mauna ang atong i-pray po, may gala. Psalms 36 verse 9, atong basahon. Psalms 36 verse 9, gingon diri sa pulong sa Diyos, mga higala. Okay? Magbasa tatanan, ready, begin. For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. So nag-ingon ang psalmist, sa imong kahayag kami makakita og kahayag. Unsa gani ang kahayag? Ang kahayag mao na ang direction sa Ginoo, mao na ang wisdom sa Ginoo ug ang iyang guidance. Ngano mag-pray ta, Lord, ipadala imong kahayag. Kay often pag down kayo ta emotionally, confused ta. Lisod ang pagpili, lisod ang paghimong decision. Unsa bagay tama nga buhaton nako? Well, ang gibuhatan ni psalmist, nag-ampo siya, Ginoo, ipadala ang imong kahayag. Amen? Muadto ta sa pulong sa Ginoo. So ang application, mga higala, ayaw pagsalig sa imong feelings kung na kay problema, pangayuwa ang kahayag sa pulong sa Dios, kay ang Bible maunay giya sa atong kinabuhi. Amen? Number 2. Let's go to point number 2. Number 2, when your soul is down, let God's truth guide you. Let God's truth guide you. Ang sabi ng psalmist sa Psalm chapter 43 verse 3, and thy truth, O God, O send out thy light and thy truth. And then sinabi niya, let them lead me. Tuguti kini sila nga maoy mudala kanako. So mga igsoon, mga kapatid, dili igo nga aduna ray kahayag, kinahanglan usab nga aduna puy kamatuoran. Did you know nga daghag mga tao karon, guided sila sa ilang feelings, guided sila sa ilang opinion, guided sila sa social media, guided sila sa mga AI, guided sila sa mga circumstances sa kinabuhi. Pero kita sa mga anak sa Diyos, lahi ta. Kay mga Kristohanon man ta, kinahanglan guided ta sa kamatuoran. Ang Bible ang ato ang himuon nga guide sa atong kinabuhi. Amen? Kasi ang sabi ng Diyos, mga kapatid, if we acknowledge Him, He will direct our path. So dapat tayo sa mga mananampalataya, guided tayo sa truth. At itong kamatuoran, ang sabi pa ng ating Panginoon, mauni maghatag sa atua o kagawasan. John chapter 8 verse 32. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. John chapter 8 verse number 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kisa rin sa inyo, gusto ka og freedom. Higala, nandyan ang freedom, ang true freedom sa salita ng Diyos. Kaya nga gagamitin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Not just here, in church, when we worship, but also in our house, in our work. Aron mga higala, kay baluta, unsaya ngay natubuhaton. Because we are guided by the truth. Kaya ba mo usahay biya ang kamaturan sa Diyos, musupak ba ni sa itong gusto? O yun ba? Musupak siya mga higala sa itong gusto, pero ang kining kamaturan, maubihan ni magdala sa tuwa sa tama nga dalan. So ang akong advice is this. Kanya akong advice sa inyo. Kung conflict ang imong emotion sa Biblia, always choose the Bible. Because the truth never changes. Ang imong emotion, mag-usap-usap na. Karon, you're not okay. You don't feel okay. You don't feel right.
But, pila ka hours later, or pila ka day later, mga igsoon, ma-change ang imong pagbati. And sometimes, if we make harsh decision, kasi, naapektuhan tayo sa mga pagsubok na dumaan sa ating buhay. So, we make a harsh decision later. Kasi, we make decision based on our emotion, we regret. Diba? That's why, kung musupak ang imong pagbati sa Bible, I advise you, always choose the Bible because God's Word will never change. So, let God's truth guide you. Number 3. Point number 3. Dalion lang na ito ni. So, when your soul is down, usa tong point number 1 na to, unsa ni siya? Let lead you. Number 2, when your soul is down, let parang walang buhay na kayo. Okay? Sige, kusga na ito mga tingog. When your soul is down, point number 2, let God's truth guide you. Higala pa minam. When your soul is down, when your emotion is down, command your soul, listen to the Word of God. Kasi ito ang problema. Pag down tayo emotionally, hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Di nato gusto paminawon ng pulong sa'yo. Dili ba? Ang ato lang gusto paminawon, ang ato ang pagbati. So force yourself, manduhi ang imong kalag. Sama sa gibuhatan ni Psalmist, iyahang istorya iyang kalag. Why art thou cast down, O my soul? Istorya niya. Ang iyang kalag, nga numan down ka. Hope in God. Sa inyo na po, ang atong unod, atong lawas, atong unahuna, di na gusto mo adto sa pulong sa Diyos, di na siya gusto maminaw sa pulong sa Diyos, pero ingno nimo, kalag nako paminawa ang pulong sa Diyos. Number 3, when your soul is down, let God's presence restore you. Let God's presence restore you. Basahon nato ang atong text mga igsoon, Psalm chapter 43, verse 3 and 4. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 3 and 4. Ating babasahin. Ang sinabi dito sa verse number 3, O send out thy light and thy truth, let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Verse 4, Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Mga igsoon, ang destination sa kahayag o sa kamatuoran, dili lang para mahimong maayo ang imong pagbati, kundili dalhon de kaani sa presensya sa Dios. So the destination of light and truth is the presence of God. Ang psalmist, gusto siya mubalik sa asa? Balaang bungtod, holy hill. Gusto siya mubalik sa tabernacle. Gusto siya mubalik sa halaran sa Diyos, and that is the altar of God. I-mention niya may gala, tulok kadapit kung asa makita o mabati ang presensya sa Diyos. Nga naman may gala, gusto siya mubalik aning mga lugaran ni, kay dito niya nakita ang kalipay. So when he was in the presence of God, dito siya nagmalipayon. Kaya nga ang sinabi ko sa inyo mga kapatid, the only place para magmalipayon ka is when you are in the presence of God. Pag andyan ka sa labas, sa presensya sa Panginoon, may gala, hindi ka talaga matutuwa, hindi ka talaga magiging happy. Ang imuha lang mag-gain, ang imuha lang masinati is only a temporary happiness but not a joy from the Lord. Iba ang kalipay sa Ginoo o iba ang kalipay sa kalibutan. Kaya ang kalipay sa kalibutan, temporaryo. Pero ang kalipay sa Diyos, magpakawalang hanggan. It is everlasting. Amen? Sino dito sa inyo na gusto mo na hindi mawawala yung joy mo sa buhay? Wala? Lakas sa amen! Wow, walang kahit amen nyo, walang power. Kasi baka hindi kayo maligaya ba na? Ate Ruby, o si Tagalog sa joy? Kasi baka hindi kayo masaya.
Amen? Ito ang sinasabi ko siya. Pag hindi tayo masaya, dito sa ating puso, walang impact ang ating mga sinasabi. Walang impact, even ang ating pagsamba sa Panginoon. Kaya importante ang kalipay sa Diyos. Let God's presence restore you. Amen? Notice, nag-ingon siya mga higala. Tanawin niyo ba, balik sa verse number 4. Gingon niya mga higala, then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Notice, nag-ingon siya, unto God my exceeding joy. Wala siya nagsulti, God, give me joy. Dili ka na yung gisulti. Ang iyang gisulti may gala, God is my exceeding joy. Ang Diyos, ang iyahang dako nga kalipay. Sometimes kita ang atong ginaampo, Lord, dagay kog kalipay. No, dili ka na ang gipray aning psalmist. Ang iyang gisulti may gala, God is my exceeding joy. Meaning, ang Ginoo mismo ang source sa iyahang kalipay. Sa imong kinabuhi, kapatid, kinsa bagyod ang imuhang kalipay nimo. Because in application to this point, mga igsoon, daghang mga tao karon nangita og joy sa laing butang. Nangita sila og joy pero sa mga mali nga butang og lugar. Daghan sa ila nangita og joy sa kwarta. Ang uban dito sa success, ang uban relationship. Ang uban sa entertainment. Pero sultian ta mo, ang tinuod nga kalipay makita nimo sa presensya sa Ginoo. Naadi ang tinud nga kalipay. Mao na kung naay mga pagsulay o problema dahil sa imong kinabuhi, ayaw jud og hawa sa presensya sa Dios. Kay kung muhawa ka sa presensya sa Dios, mawala ang kalipay sa Dios. Naadi sa Dios ang kalipay. In fact, may gala nagsulti ang Ginoo may gala, in thy presence is fullness of joy. So pag ang tao andyan sa presensya sa Panginoon, nandyan ang kinatibukan sa kalipay sa Dios sa iyang kinabuhi. Psalm 16 verse 11, pakipost ko palihog. Psalm chapter 16 verse 11, ito ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tanawan ninyo daw. Thou wilt show me the path of life. Notice, ang next nga mga phrase, in thy presence is fullness of joy. Ang Kristiyano nga naggawa sa presensya sa Diyos, wala na tinud nga kalipay. Kanang yung kalipay, gina-fake lang niya na aron tanawon nga malipayon kunuhay siya, gawa sa presensya sa Diyos. Walay tinuod na anak sa Diyos, nga ninghawa sa Ginoo mga igala, nga nagmalipayon siya sa iyang kinabuhi, diha sa kalibutan. Ang sabi ng salita ng Diyos, in thy presence is fullness of joy. Kaya nga pag naay problema, dili ang paghawa ang solusyon. Dili ang pagbiya sa presensya sa Diyos. Because, higala paminaw, mas mulala ang atong mga problema, mas magiging miserable tayo, mas magiging worse ang lakad ng buhay natin pag tayo ay umalis sa presensya ng Diyos. Amen? That's why mga kapatid, when your soul is down, point number 3, let God's presence restore you. Amen? Sometimes matitempt tayo na lalabas. Because that's what Satan is advising to us. Labas ka na dyan. Hindi ka na magiging masaya dyan. Wala ka na makukuha dyan. Wala ka ng future dyan. Ganyan ka lang talaga pag nandyan ka. Kung ako pa sa'yo, labas ka dyan. Punta ka doon sa mundo. Marami kang makikita doon. Mga bagay na pwede mong makuha. Mga bagay na pwede mong maabot sa buhay mo. But remember mga kapatid, Satan is a liar. Baka ko ng yawa. Hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Mas paniniwalaan natin ang salita ng Diyos when He said, in my presence is fullness of joy. Amen? So I hope, mga kapatid, isi-sink in nyo ito sa utak nyo at saka sa puso nyo. And determine in your heart,
no matter what circumstances, no matter what problems or trials or conflicts, I will stay in the presence of God. Kasi nandyan ang tinuod nga kalipay. Amen ba? Number 4, mga kapatid. Number 4, ito ang katapusan. Last point po ito. Okay? Let us review. Okay pa ba kayo? Hindi pa kayo naboboard? Okay. Let's review. When your soul is down, number 1, let God's light, lead you. Number 2, when your soul is down, let God's truth, guide you. Number 3, when your soul is down, let God's presence, balik ka sa presensya sa Diyos. Ang sabi ng psalmist, mubalik ko sa halaran sa Diyos. Kay ang Diyos ang akong kalipay. Number 4, ang katapusan. Ito, ang katapusang point natin. When your soul is down, let God's hope lift you. Anong sabi ng salita ng Diyos? Verse number 5. Ang last verse dito sa Psalm chapter 43. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God. For I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. Usahay sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ingna ng atong kaugalingon, no? Dili ko magpabilin sa akong discouragement. Dili ko magpapildi sa akong emotion. Instead, mulaom ko sa Dios. Kana ang giingon sa psalmist. Giistorya niya iyang kaugalingong kalag, mga igala. And ang iyang gisulti, hope in God. Kana bitang hope bitaw diha, dili na siya wishful thinking. Kanang wishful thinking, mga igala, kana ba nang musulti bitaw ka nga, basin lang, or maayo unta, kung tinuod, yun na mo ng mga wishful thinking. Or ka na ba ng mga pulo nga, unta no, tabangan ta si unta no, kanang iyang gipromise ba no, unta, nga mahitabo gid unta na sa akong kinabuhi. Ang tawag na wishful thinking. Ang hope diri migala, dili siya maygala kanang unta lang or basin lang. Dili ni siya paglaom nga walay lig-on nga basihanan. Kundi kini siya usa ka confident expectation, meaning masaligo ni siya nga paglaom. Nga kung ikaw mulaom ka sa Dios, naadjud kay makita. Makita gyud nimo nga unsa yang gisaad, unsa yang gisulti, tumanon gyud na sa Ginoo, mga igsoon. Amen. So ang kaning buot pasabot aning paglaom diri kay paglaom ni sa Dios, kay usa ni siya kalikon nga pagsalig ug pagpaabot nga ang Dios magbuhat sa iyang gisaad, dili tungod kay maayo ang atong sitwasyon, kundi tungod kay matinumanon ang atong Ginoo. Amen? Mo lang kita makalaom ta o maka-expect ta nga ang Ginoo mutabang ug mubuhat sa iyang saad sa hustong panahon. Ayaw lang ninyo, paminaw mga igsoon na may promise ang Ginoo sa atoa. Okay? Ayaw lang mo pagdali-dali. But keep trusting and keep praying lang. Amen? At patuloy lang sa laban. Hindi ka man pinapabayaan ng Panginoon, kapatid. Na sino dito sa inyo may problema? Pinabayaan ka. Kasi mind lang natin yan. Puso lang natin yan. Ang nagsasabi, pinabayaan tayo ng Panginoon. But even until today, buhay ka pa. Until today, nakasurvive ka at ang pamilya mo. Kahit may araw na wala kayong kinakain, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Kahit may mga utang tayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Totoo ba? Dili gyud ta pasagdan sa Ginoo because that is His promise. Hebrews 13 verse 5 palihog. Ako na ipakita sa inyo aron nga kamo may galaban, mahigmata mo nga wala mo gipasagdan sa Ginoo, wa mo gisalikway sa Dios. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee in life, in order to be happy. Be content with such things as ye have. Huwag kayong tumingin sa ibang tao o sa mga bagay na hindi binigay ni Lord sa inyo. But look at what you have. Look at what God gave to you. Enjoy it. Amen. Kasi pag naay ning abot sa imuhang kinabuhi, mga igala, bisag gamay na siya,
kumpara sa uban, that is a sign nga wa ka pasagdi sa Dios. Kaya ang gingon sa Ginoo mga higala, He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Anak, maging kontento lang. Church members, maging kontento lang sa inyong church dito. Wag kayo sige tingin-tingin sa ibang church, doon tayo sa kuno. Wow, maganda ang church doon, no? Dito sa amin, baon. Pangit dito. Dito sa amin, gamay lang may dire. Maganda doon kasi marami sila. Maganda doon kasi marami yung people doon. Maganda doon kasi parang walang problema doon. Higala, the Bible says, be content with such things as ye have. Main pa sila. Sige lang sila kaunog ka ng mga laming nga pagkaunog sudan. Kami yung tawon balik-balik. Sa gunso namin, kasi sige lang may ginamos. Manilain na ni Lord. Di ba? The Bible says, be content with such as you have. Mga kapatid, ang importante, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Maskin gulay-gulay lang na yung ginakaon mga higala, which is very healthy and helpful sa ating katawan. Totoo ba? Bisa gulay lang na yung ginakaon mga higala, that is a sign, wag kagipasagdan sa Diyos. Nasabtan? Higala, bisan diri sa atong simbahan, gamay lang ta diri. Bisag dili gwapo to mga butang diri sa simbahan, dili high-tech. Mga igsoon paminaw, wala ta pasagday sa Dios diri. Amen? Iba-iba ang purpose ng Panginoon sa matag bagay at sa matag tao. Kaya ang sabi niya, be content with such things as you have, but know this, I will never leave you nor forsake you. Kung saan ka man, kung asa man ka nako gibutang. At imanunta ka, tagbuo na ko imo mga panginahanglan dira. Ayaw lang og kaselos, ayaw og ka-insecure sa uban. Kaysa kita, usabi no kita no ma-insecure ta no, tinod ba? Usabi no kita ba no magselos ta, dili ba? Ngano man, may tabo na mga inana, kay gasigitag tan-aw sa uban. So ginatintal ta sa yawa. Ayaw na dira, kuha. Pagbuhatan ni, hawa dira, buhatan ni. Satan is teaching us to rebel against God's will. Aron mo gawas ta sa presensya sa Dios, and later ma-find out nato mga igsoon, dili di ay tama ang atong gibuhat. Amen? Let God's hope lift you. Lamentation 3 verse 21 to 23. Grabe ni nga verse, oh. Basahon na nato ni last na ni mga higala. Lamentation chapter 3 verse 21 to 23. The Bible says, this I recall to my mind. Ako ning gihinumduman sa akong hunahuna. Busa ako adunay paglaom. Amen? So be reminded of God's goodness in your life. Be reminded of His blessings in your life. Mao na, tungod sa iyong mga gipanghatag sa inyo ha, paglaom sa Diyos. Amen? Verse number 22, the Bible says, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi niyo mga higala, bisag unsa kabugat ang atong sitwasyon, God's mercies are new every morning. Amen? Conclusion na ta. Patapusay na ta mga kapatid. Ito ang sabi ng Bible, ito ang sabi sa ating conclusion. Tanawan niyo diri. Kung down kaayo ang imong kalag, what should you do? Number 1, let God's light enlighten you. Number 2, let God's truth guide you. Number 3, let God's presence restore you. Number 4, let God's hope strengthen you. Ayaw tuguti nga ang imong pagbati maoy mahimong driver sa imong kinabuhi. Nadunggan ba na to? Ayaw tuguti nga ang imong feelings maoy mahimong driver sa imong kinabuhi. Instead, let the Word of God lead you back to the God of the Word. So, ang challenge na ako para sa tanan diri, kung karon discouraged ka, confused, or feeling nimo murag layo ang Ginoo sa imo, kani akong tambag sa imo, ayaw pagpalayo pa sa Ginoo. Kay feel naman nimo nga murag layo ang Ginoo sa imuha.
So ang imong buhaton igsoon, maningkamot ka sa pagduol sa Ginoo. Ayaw dungagi ang imong feeling nga murag nalayo kasi dungagan nimo nga magpalayo pa jud ka sa Ginoo. Paduol balik sa Ginoo. Amen? Pray the same prayer as the psalmist. O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Kay ang Ginoo mao gihapon ang atoang exceeding joy. Tama ba? Ug sama sa gingon sa katapusang bersikulo sa Psalm 43, dinhi sa verse 5, nagingon ang psalmist mga igsoon, hope in God, for I shall yet praise Him. Basig karon naluya ka. O basin karon naghilak ka tungod sa imuhang problema o sa imong kahimtang. Pero sultian ta kaigsoon kung magpabilin ka sa kahayag, kung magpabilin ka sa kamaturan o sa presensya sa Dios. Moabot gihapon ang adlaw nga makasulti ka sama sa psalmist, I shall yet praise Him. Kay gihimo nimo ang Dios nga paglaom nimo. Amen? So remember this fourth truth this morning. When your soul is down, buhata. Pakipost ko balik ang upat ka butang. Let God's light enlighten you. Let God's truth guide you. Let God's presence restore you. And let God's hope strengthen you. Karong buntag, mudangop ta sa Ginoo. Dol ta ha? So, kung unsa na ang imong ginatubang sa gawas, okay, naa ang Dios available para sa imo. Duulas siya, istoryahas siya sa imong bahin, sa imong kinabuhi. Amen? Let's pray. Amahan na mo nga langiton, salamat sa imong pulong o sa mensahe nga gihatag sa amo karong buntag. Thank you, Father. Nagitagaan mi nimo, Lord, og mga reminders, advice, encouragement, and challenge na maayo gamiton namo para sa among kinabuhi. Lord, salamat kayo kay gitagbo nimo ang among spiritual need karong buntag. Tabangi ang imong mga katawhan diri ug ang mga bisita kung unsa ang Ginoo ang ilang mga panginahanglan sa ilang kinabuhi. Ginoo, we acknowledge na ikaw lang ang makatabang sa amo. Please sustain us, strengthen us, and give us your hope and your joy and your grace. Paminawa, Amahan, ang imong mga anak karong buntag. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan. Kung ikaw nagsimba karon nga wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, now is the time dawata si Kristo as your Lord and Savior. Kay kung dili siya mahimong Ginoo sa imong kinabuhi, manluluwas sa imong kalag, higala, dali jud ka mawat-an og paglaom. Dali ka maluya. Dali ka matumba. Dali ka malabwan sa mga bagyo sa kinabuhi. Kinahanglan dawaton nimo si Kristo as your Lord and Savior. Let Him lead your life. Kay ang Ginoo dili lang siya mudala sa imo sa tama nga dalan, dalhon pud niya ang imong kalag sa langit. Si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi sa iya. Kung ikaw wa pa kay Ginoo, dawata si Kristo. Kung ikaw anak na sa Dios, willing maminaw ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaw ra ang nakaibalo sa imong problema ug ang Dios. Higala ang good news, willing siya maminaw sa imo, interesado siya mutabang sa imo. Dalha ang imong mga kabugaton when your soul is down this morning. Dalha unsa nang butang nga nakapanaog, nakapatumba, nakapahugno sa imong kalag. Ihatag sa Ginoo and let Him lead you. Pag-ampo sa Ginoo karon, Ginoo ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran and let these things lead me. Kung gusto ka mag-pray karon mga higala, hawa da sa imong lingkuranan. Anhi diri, dangop sa Ginoo, luhod paubos ta sa Dios, simbaho nato ang Ginoo, pangayoon nato ang iya